Amen. Sa mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 47, day 5. So day 5 na. Amen. So umpisahan na natin to. Ezekiel 1:27. Then I saw something like the sight of electrum, like the appearance of fire, encased all around. From the appearance of his loins and upward, and from the appearance of his loins and downward. I saw something like the appearance of fire, and there was brightness all around him. And then Hebrews 12:29, for our God is also a consuming fire. So dito sa mga verses na binasa natin, medyo malalim ang mga pakahulugan dito, hindi mga basta literal. Katulad ng term na electrum, hindi ito ginagamit pangkaraniwan. At bagamat ito ay nasa Biblia, pero bihira ang nag-e-expound ng mga term na katulad nito, electrum. At binanggit din dito na ang ating Diyos ay consuming fire. Kapag ginamit mo yung salitang consuming fire, siya ay tumutupok na apoy. So ang kanyang function ay katulad ng apoy na tumutupok. So mga kapatid, magbabasa na ako. God's intention is to cast Satan down and to redeem many of those taken captive by Satan and bring them to his throne. God cannot receive the full glory until we are brought to the throne. One day we will be brought to the throne, and then God will be able to boast to Satan. He will triumphantly declare that his chosen ones who had been taken captive by Satan have been brought to the throne. Amen. So, madaling maintindihan, pero mahirap ipaliwanag. Dito sinasabi sa atin na malinaw na gusto ng Diyos na ibagsak si Satanas. So itong ibagsak si Satanas dito, hindi lang siya ibagsak mula sa langit tungo sa lupa. So hindi lang yon. Ang ibig sabihin dito ay ilagay sa kahihiyan. Pahiyain si Satanas. So yun yung sa pagkabasa ko parang ganon. Ilagay siya sa kahihiyan. Sapagat ayon dito, sinasabi sa atin na gusto ng Diyos na ang kanyang mga mananampalataya ay madala sa trono. Diba? At isang araw, mangyayari yan. Madadala tayo sa trono. Subalit kung ating tatanawin natin, ang posisyon ng mga believer, bago sila nadala sa trono, di ba? Bago sila nadala sa trono, sila ay mga bihag ni Satanas. Tayo ay mga bihag ni Satanas. Bago tayo dadalhin sa trono at madadala sa trono, ang isang nakalipas natin ay ang pagiging bihag ni Satanas. So pag sinabi mong bihag ni Satanas, pinaghaharian ni Satanas, inaalipin ni Satanas, sumusunod kay Satanas. Diba? So yan ang ating posisyon. Pero isang araw, itong mga alipin ni Satanas, dadali ng Panginoon sa kalwalhatian. At kung nagawa niya yan, at ipakikita niya mismo kay Satanas na nagawa niya yan, itong mga dating bihag ni Satanas, ngayon ay mga taong dinala ng Panginoon sa trono. Ano yan? Kahihiyan. Ano yan? Pagkatalo. No? Ano yan? Ibig sabihin, wala siyang kwenta. So yan ang isang uri ng pagkabagsak na sinasabi rito. Gusto ng Panginoon na ibagsak si Satanas, one. Pangalawa, gusto niya dalhin ang mga believer na dating bihag ni Satanas sa trono. No? At yan ang isang aspekto ng pagkabagsak ni Satanas. Hindi lang siya natalo. Napako sa krus, dadalhin sa lake of fire, nakatulan. Hindi lang yan. No? Kita-kita pa niya yung mga dating
kinamkam niyang tao, wala na ngayon. Ang sakit niyan. Sakit niya. Kaya minsan sa mundo, ganyan eh. Mga tao na minsan tinulungan mo, kinupkup mo. Pero isang araw, kalaban mo. Ang sakit yan. So, sa politika, ganyan madalas. Nagtutulungan, pero bawat isa ay merong intensyon. Merong intensyon. Hindi siya, kung pipiliin siya, tatanaw ng utang na loob, o kakalabanin itong tao para siya ay tumaas. Mas pipiliin niya yung kalabanin itong taong ito para siya ay tumaas. Kaya ang Panginoon, pinatikim niya kay Satanas yan. Mga taong nilikha ng Diyos, pag-aari niya, no, at inasahan niya, kinamkam ni Satanas. Ang sakit din sa Diyos niyan. Pero hindi siya nagpatalo. Diba? Gumawa siya ng katubusan. Diba? At inangkin niyang muli itong mga taong ito. No? At bagsak na sila, dinala pa niya sa trono. So yun yung pananaw ko dito. However, we need to realize that in our present condition, we are not qualified to be on the throne. Do you look like a king? If you were weighed on the heavenly scales to determine your spiritual weight, how much would you weight? Amen. So, pwede natin sabihin sa ngayon, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa tayo mga mukhang hari ngayon. Kulang pa. Para bang kapag tinimbang ka, yung spiritual weight mo, tinimbang ka, kulang. Kulang. So, hindi pa umaabot sa pamantayan. Pero ang Diyos hindi siya mabibigo. Gagawin niya ito. Una, nakahakbang na. Okay? Ang Diyos umabante na siya. Umabante na siya. At hindi siya kayang pigilan. Diba? Nung sinagawa niya yung katubusan, inahon niya itong mga lugmok na mga tao. At ginawa niya mga mananampalataya, ginawa niya mga anak ng Diyos. At ngayon, siya ang kinikilalang Panginoon. Pero kulang pa rin. Kasi ang intensyon niya, dalhin tayo sa trono. Ang problema, hindi pa tayo mukhang hari ngayon. At hindi pa tayo kwalipikado. Gagawa pa ang Panginoon. At mas mabilis ang kanyang paggawa kung tayo ay nakikipag-cooperate sa kanya. I am concerned that many of us would weigh hardly anything at all. This is a very serious matter. We have been called to be sons of God, and we are destined to be kings. But we need God to work in us and on us to qualify us for kingship. Amen. So anong kailangan natin? Ang Diyos. Ang Diyos ang gagawa. Kung sa ating sarili, hindi natin kayang i-qualify yung sarili natin para maging hari. Kaya mo ba? Hindi. Ako hindi ko kaya. Hindi natin kaya yan. Nagawin yung sarili nating hari? Malayo. Pero sa Diyos, lahat ay posible. Gagawin ito ng Diyos. Kaya niyang gawin yan. Okay. So, today's reading na ako. In Ezekiel, we see the appearance of the man on the throne has two aspects. From his loins and upward, he looks like an electrum. And from his loins and downward, he looks like fire. The upper part of a man, from his loins to his head, is the part of feeling, of sensation. This part signifies his nature and disposition. According to his nature and position, and disposition, the Lord Jesus on the throne looks like electrum. Amen. So yung taong nakita doon sa trono, meron siyang dalawang bahagi. Mula sa bewang pataas, siya ay katulad ng electrum. Mula sa bewang pababa,
siya ay katulad ng apoy na tumutupok. So, sino ito? Ito ay ang ating Panginoon. Amen. So, ang bahagi o ang pantaas na bahagi ng Panginoon mula sa bewang pataas ay electrum na sumasagisag sa kanyang bahagi ng damdamin at pakiramdam. So, ang ginamit dito ay feeling or of sensation na tumutukoy sa kanyang kalikasan at disposisyon. So, ibig sabihin, ito ay ang bahagi niya bilang Diyos. Electrum. So, tandaan natin itong term na ito. Itong electrum ay tumutukoy sa Diyos mismo. So, ang mula sa bewang niya pataas, tumutukoy sa kanyang kalikasan at disposisyon bilang Diyos. No? At ito ay ang kanyang kalikasan at disposisyon. Okay? Na tumutukoy din sa kanyang damdamin at pakiramdam. Ang Diyos mismo yan. Nandyan ang damdamin niya, nandyan ang pakiramdam niya, nandyan ang kalikasan niya, nandyan ang kanyang damdamin, nandyan ang kanyang pakiramdam, nandyan ang kanyang kalikasan at disposisyon. So yan, 4 ang binanggit tungkol sa Diyos. Sino yan? Ang Diyos mismo. At yan ang electrum. Ang electrum ay tumutukoy sa kalikasan mismo ng Diyos. Ang electrum ay tumutukoy sa disposisyon ng Diyos. Ang electrum ay tumutukoy sa damdamin at pakiramdam ng Diyos. Electrum yan. Sa itaas na bahagi yan. Okay, so ngayon malinaw na ano yung electrum. Bakit? Nakita siya bilang electrum at nakita rin siya bilang apoy. So mula sa kanyang bewang pababa, ito naman ay sumasagisag din sa Diyos, no? Bilang tumutupok na apoy. At yan ay ang kanyang paggawa. Malinaw. The electrum, merong apoy na tumutupok. So, dahil binanggit natin na ang paggawa ng Diyos sa atin ay katulad ng apoy na tumutupok. So yan, gagawa ba ang Diyos sa'yo? Tutupukin ka niya. Tupukin niya ang mga bagay na negatibo sa buhay mo. Gagawa ba siya sa'yo? Oo, gagawa siya bilang electrum. Ito ay ang paglalalin ng kung ano siya tungo sa atin. Sa isang banda, ang mga negatibong bagay ay tinutupok. Pag tinupok, nawawala. Kinakain ng apoy, nasusunog, natutupok. Hindi lang sunog, tupok. Pag ang isang bagay ay natupok, wala, beyond repair na yan. Abo na yan. At ang abo ay malinis. Malinis, dumaan na sa apoy yan. Wala nang bakterya yan. At yan ay isinagawa ng Diyos bilang apoy na tumutupok. Gusto mo ba yan? Gusto mo bang matupok ka? Well, tama lang yan sa akin. Pwedeng masakit, pero tama lang yan. Dapat ang Diyos ang tumupok sa mga bagay na yagit sa buhay natin. Mga basura, makasanlibutang bagay, makasalanan, laman, sarili, natural. Lahat ng yan dapat tupukin. Amen. The lower part of a man's body is for moving. The appearance of fire from the loins and downward signifies the Lord's appearance in His move. Nakita mo na bang gumawa ang Diyos sa kanyang paggawa? Nakita mo na ba? Kung gusto mo makita, tignan mo yung apoy kung paano siya tumupok. Diyan makikita mo ang paggawa ng Diyos. Tulad ng apoy na tumutupok. Siyempre, ang Diyos natin, bilang Diyos na isa na humahatol, ang kanyang paghahatol ay katulad ng apoy na tumutupok. Kapag ikaw ay hinatulan ng Diyos, tutupukin niya, okay, ang mga bagay na ayaw niya.
Amen. So the lower part of a man's body is removing. So nabasa ko na to. When the Lord comes to us, He first comes as fire. When He stays with us, He becomes electrum. Furthermore, whenever the Lord moves through us, He moves like fire to burn, enlighten, and search. After this burning, something will remain, and that will be the electrum, a mixture of gold and silver, signifying the Lamb God, the redeeming God. Amen. So, malinaw na sinasabi sa atin na ang kanyang paggawa ay katulad ng apoy, no? Sumusunog. Hindi lang sumusunog, enlighten, nagbibigay ng liwanag. Hindi lang yan, siya ay searching. No? Kanyang sinisiyasat kanya. So, tatlong bagay ang binanggit, no, na may kinalaman sa Diyos bilang apoy na gumagawa. Tumutupok, nagliliwanag, nagsisiyasat. Wala kang may tatago dyan. Pag dumating ang Panginoon, parang apoy. Pumapasok siya. Hinahantad niya ang mga bagay. No? At inuuri niya, sinusuri niya ang mga bagay na hindi natin kailangan. At gagawa siya ng pagtutupok sa mga bahay na yan, mga bagay na yan. Kung minsan may mga bagay na gustong-gusto natin, dumating ang apoy. No way, wag mo itago ito. Nakita niya yan. Dinigyan niya tayo ng liwanag na ayaw niya yung bagay na yan. Maski na anong hawak mo, matutupok yan, mawawala yan. Ganon. Una, pwede ko sabihin, ang kanyang pagliliwanag. Ipapakita muna niya sa iyo ang mga bagay na hindi mo dapat hinahawakan, tinatago, iniingatan, pinananatili sa iyong katauhan. Papakita sa iyo ng Panginoon yan. Ang liwanag. Ang liwanag. So, naalala ko, pag may mga sunog, pag tinignan mo yung mga tao malapit sa sunog, mga nagkukulay apoy lahat. Ang liwanag, laki ng apoy. Oo. At pagkatapos, okay, magliwanag, susuriin. Ito. Dapat tupukin. Ito. Dapat tupukin. No? At dadating yung apoy, boom, tutupukin niya. Kaya mo siya. Napagkat kung hindi natupok siya, ang mga bagay na yan, pinigilan mo, maaaring sa susunod na kapanahunan na tupukin yan, mas mahirap magtupok o tumupok sa darating na kapanahunan. So, sabi mo sa Panginoon, tupukin mo na lahat ngayon. Ngayon na, Panginoon. Upang lahat ng mga bagay na hindi kailangan at hadlang para ako ay maging mandaraig, mawala lahat at tupukin mo. Amen. Tapos binanggit naman sa atin, yung electrum ay binubuo ng dalawang material o elemento. Ito ay ginto at pilak. Ginto at pilak. Ang ginto ay sumasagisag sa Diyos. Sa dibinong kalikasan ng Diyos. Ginto yan, hindi yan nagbabago. At ang pilak naman ay sumasagisag sa katubusan ng Diyos. Na ang pilak kasi sa Biblia ay pambayad for redemption yan, katubusan yan. Sa panig ng Diyos, okay, yan ay gawain ng katubusan. Sa panig naman natin, okay, tayo ay mga tinubos. No, kaya ano yung electrum? Yan ang Diyos Kordero. Ang Diyos, totoong ginto. Ang Kordero ang manunubos. Kaya Diyos Kordero na tugma sa ginto at pilak na sinasagisag ng electrum. Amen. God wants us to gain Him as the electrum. In order for this to be our experience, He must first come to us as fire,
to enlighten, search, and burn. If we would gain Him as the electrum, we need to experience Him as the fire. So may sequence dito. Fire muna. Para gumawa ng pagtutupok, pagsasaliksik, ano pa? At pagsisiyasat. Pagsisiyasat. Okay. So sabi rito, pagsisiyasat, pagliliwanag, pagsisiyasat, at pagtupok. So yun ang sequence. Tama naman tayo. Unang-una yung pagliliwanag muna. Yan, pinapakita sa iyo. Pagkatapos ng liwanag, inuuri. Ito hindi kailangan. At pagkatapos niyan, hinahatulan sa pamamagitan ng apoy. So yan yung una. Okay? At ang susunod dyan ay ang pagtatamo natin sa Panginoon bilang electrum. Eventually, we need to realize that nothing good dwells in us. The following is a partial list of the negative things that we have within us: division, strife, hatred, envy, temper, self-love, self-goals, ambition, selfishness, ego, and many other ugly evil things. We are full of these things, but we may have very little of the Lord. Therefore, we need the Lord to come to us and burn away all these negative things. After these things have been burned out, the electrum, the redeeming God, will remain in us. Amen. Okay, so ito diretso ang sinabi. Na kailangan matanto natin na wala namang mabuti talaga na nananahan sa atin. At yan, sinabi rin ng Biblia, walang mabuting bagay na nananahan sa tao. Nang siya ay natisod, wala na. Ang kanyang buong katauhan ay naging natisod. Kanyang espiritu, kaluluwa, katawan. Ang espiritu, hindi man nawala, namatay. So, anong kabutihan meron yan? Isang patay na espiritu? Walang gamit, di ba? Ang ating kaluluwa, binubuo ng kaisipan, damdamin at pagpapasya na corrupted ang tao. Di ba? Ang kanyang buong kaluluwa ay napollute, nahaluan na marami mga bagay. Hindi na siya pure sa kanyang kaluluwa. At ang kanyang katauhan ay naging laman, makalaman. Kaya in totality, sinasabi na nothing good dwells in us. Amen. Dapat mag-amen tayo rito. Walang anumang mabuting bagay na nananahan sa atin. At para ma-expose tayo, binanggit niya ang maraming negatibong bagay. At ito ay ilan lang sa mga negatibong bagay na madalas nakikita natin at na-expose sa pamamagitan ng liwanag. Di ba? So, ulitin natin to. Sabi niya, division. Ang division ay paghahati. At yan ay kaaway ng katawan. Ang gusto ng katawan, kaisahan. Pero bakit may mga umiiral na kampi-kampi sa loob ng katawan? Hati-hati sa loob ng katawan. Sabagat yan ay negatibong bagay na nanggagaling sa natisod nating kalikasan. Strife. Oo, yung strife, pagtutunggali. Unang-una may division, pangkat-pangkat. Pagkatapos itong mga pangkat-pangkat na ito, magkakaroon ng pagtutunggali. Kaya minsan nagkakaroon ng labanan kasi may mga pangkat-pangkat eh. Dito sa mundo, uso yan. Kailangan magkaroon ka ng pangkat para matibay ka sa labanan. Sabagat kung nag-iisa ka, madudurog ka dyan. Di ba? So, hatred. Hatred, alam natin lahat yan. Bihirang tao ang walang kinamumuhian. Bihira. Hindi man niya sinasabi, pero sa puso niya, merong mga tao na kinamumuhian niya. Meron tayong ganyang kwento sa buhay natin. Envy, inggit,
Hindi man natin sabihin yan. Merong ganyan. Inggit. Minsan yung inggit, nagre-resulta ng pagkamuhi. Wala naman dahilan na mumuhi ka. Lalo yung mga iba, pag nakita nila yung mga tao ay umaasenso. Umaasenso na to. Sa loob mo, na ano ka, hindi maganda ang feeling mo. Di ba? Naiinis ka. Bakit umaasenso to? Bakit kumaganda ang buhay nito? Bakit ito nakakabili ng mga ganyan? Dati wala namang ano to. Yagit lang nung araw to. Ngayon ay mukhang lalampas pa sa akin. Mukhang yung bahay niya mas malaki na kaysa sa bahay ko. Naku, itong tao na to. Dati ang kotse niya ay ano lang, Toyota lang. Ngayon, iba na, mainam na sasakyan na. Dati liit lang na sasakyan, laki-laki. Para truck. Well, sa panig ng tao, hindi naman mawawala yan. Kaya lang, sa panig ng iba, inggit nakatago. Kunyari, nakatawa, bless na bless ka, brother. Uy, galing-galing ang buhay mo. Pero sa loob niya, hindi siya masaya. Nangangalit ang kanya mga ngipin. No? At pag may nagkwento sa kanya, hoy, si ano umasenso na? Ganun ba? Hindi siya interesado. Hindi siya masaya. So, yan ay negatibong bagay na nasa atin. Temper. Galit. Ang temper kasi hindi lang basta galit kundi galit na galit. Galit na galit. Nawawala sa sarili. Yun ang ibig sabihin. Nakakalimot sa sarili. So may mga tao, hindi lang nagalit, nakalimot sa sarili nung magalit. Bumigay yung kanilang temper. Ano-ano mga sinabi, nagwala, nagtumba ng mga silya, tinaob yung mga lamesa, nagbasag ng gamit, nanakit. Yan, mga temper yan. At delikado yan. So kailangan meron tayong biyaya ng Panginoon para madaig ang temper. Amen. Self-love. Okay, pagmamahal sa sarili. At ito ay ang pagmamahal sa buhay kaluluwa. Diba? Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos. Okay, ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, diba? Ng buong kung ano ka. Pero sinong iniibig mo? Sarili. Sarili. Maraming taong makasarili. Nagmamahal sa sarili, pinakahalaga ng kanilang sariling kaligtasan, at hindi pumapayag na magsakripisyo, at sarili lang ang mahal, kuripot pagdating sa maraming mga bagay. Diba? So yan ay mga negatibong bagay. Self-goal. Sino ang goal mo? Okay. Dapat ang goal natin ay si Kristo, ang bagong Jerusalem. Nakatuon ang puso mo dyan, ang iyong mata, ang iyong damdamin. Naalala ko nung si Daniel na nanalangin. Nubuksan niya yung bintana. At nakaharap siya sa Jerusalem. Ang ibig sabihin, ang kanyang goal ay ang ma-recover ang Jerusalem. Ang city ng hari. Okay, na walang iba kundi ang Diyos. Pero maraming tao, ang goal nila, iba-iba. Brother, yan yung mga goal, yan yung mga pangarap, ambisyon, minimithi, gustong mangyari. So maraming ganyan. Ang iba, matanda na. Tanda na. Nag-iisip pang yumaman. Ay nako. Oo. So, imbis na maibaling, tanda na ako, dapat maging overcomer ako, maghabol na ako sa Panginoon. Pero hindi. So, minsan may nakita akong tao. No, nung malaman niyang may taning na ang kanyang buhay, doon siya naghabol sa Panginoon. Nawala na yung puso niya sa lahat ng bagay.
kundi gusto niya, habulin na lang ang Panginoon. Wala naman ako masabi dyan. Marahil ito ay pag-sasaayos ng Panginoon. Pero, kailangan ba natin yan para maghabol at magmahal sa Panginoon? Kailangan ba natin yung mga ganung bagay para magkaroon tayo ng tamang goal? Lahat ng mga goal na hindi ang Panginoon ay negatibo. At ito ay hindi gusto ng Panginoon. Sabihin mo sa akin, brother, ano ba masama sa yumaman? Wala. Yayaman ka nga eh. Lalo na kung yumaman ka, tapos may puso ka sa Panginoon, mahal mong Panginoon, di maganda. Kaso yung goal mo, yumaman eh. That's it. Amen. Ay, selfishness. Okay. Ang selfishness, ibig sabihin ay hindi naman sa maramot. Ang selfishness ay ganoon din. No, nagmamahal sa sarili. Selfish siya. Gusto niya yung kanyang pansarili, makasarili. So, selfish, makasarili. Yung isa nagmamahal sa sarili, yung isa makasarili. Parang pareho lang. Ego. Ang mga may ego, ayaw bumaba. Mali na-expose na, lahat na sinabi na mali siya, hindi siya bababa. Ang taas ng kanyang ego, pipilitin pa rin niya. So, yan yung ego. At marami pa mga bagay na kailangan tupukin sa buhay natin. Pag natupok ng lahat yan, anong mangyayari? Bukas ka na lang sa Panginoon. So, si Jacob nung bata pa siya, marami siyang gusto, marami siyang pangarap. Diba? Pero nung tupukin, isa-isa, ang kanyang mga gusto, mga pangarap, mga bagay na nag-aaliw sa kanya, naubos lahat, nawala lahat. Natupok na. So ano nangyari? Naging bukas siya sa Panginoon at na-transforma siya. Wala na siyang excitement. Diba? Sabi ng bala, uy, buhay yung anak mong si Joseph, ang nainiyakan mo at nagluksa ka na maraming panahon. Buhay ba? Buhay pala. Wala nang feeling. Natupok na yung kanya mga makalupang lithiin at mga makalupang kasiyahan. At yung electrum, yun ang nagmumultiply. Anong meron ka? Electrum. Hindi yan matutupo. Ang problema lang, maliit siya. Kaya kailangan lumago siya. Maliit siya eh. Ang malalaki, yung negatibo. Ang dami, ang laking apoy ang kailangan para mawala yun. Amen. No matter how clear our sky is, and no matter how much we may have the throne above our sky, we still need the Lord's presence as the fire which enlightens, searches, and burns, so that we may have Him remaining in us as electrum. This is the Lord's visitation with us, and this is the Lord's move with us and on us. It is a great blessing to be under the Lord's visitation. Binibisita ka ba ng Panginoon? Great blessing yan. Subalit, ano ang dala niya kapag siya ay nagbisita? Apoy. Ano pa? Electrum. So, yan ang dalawang item na meron ng Panginoon sa kanyang pagbibisita. Ang apoy, nagliliwanag, nagsisiyasat, sumusunog. Ano naman ang electrum? Nananatili sa atin. At minumultiply niya ang kanyang sarili sa atin. At ito ay tungo sa direksyon ng trono. Amen. The Lord comes to us as a consuming fire, and we gain Him as electrum. Often there is no need for us to declare that we have such a God when others are with us,
they will be able to sense that we have the electrum, the redeeming God, remaining with us. They may also have the impression that we are not light, but are persons of weight. Amen. We are weighty with electrum, weighty with the Lamb God. Ang weight, mga kapatid, na dumadagdag sa atin ay yung electrum. Yung mga negative things na tuloy-tuloy na tinutupok ng apoy, nawawala na yan ng bigat. Kaya ang condition natin bilang believer, okay, sa negatibong panig, gumagaang tayo. Gumagaang. Nawawala yung bigat. Ito ay ang bigat ng mga negatibong bagay na patuloy na tinutupok ng apoy. Magaang ka ba? Oo, magaang na. Mabuti yan. Nauubos na yung kung ano ka. Pero mabigat ka ba? Opo. Ano yan? Electrum. Tama yan. So, yan yung sinasabi ni John. Di ba? Sabi ni John, I must decrease. Ano yung decrease? Gumagaang, nababawasan. Decreasing. But He must increase. Ano yung nag-i-increase? Ang Diyos. Electrum. So sa panig ng electrum, pabigat tayo ng pabigat. Pag tinimbang ka, ang bigat ng electrum. Aprobado yan. Pag tinimbang ka, walang bigat ang iyong negatibong bagay. Ikaw na dating, makasarili, ikaw na dating negatibo, palagi nagsasanhi ng paghahati-hati, ikaw na dating naiinggit, ikaw na dating hindi nagmamahal, ikaw na dating nagmamahal lang sa sarili mo, walang puso sa Diyos, ngayon, nasunog na itong mga ganitong negatibong bagay. So sa panig na negatibo, ang gaang mo na. May konti na lang, brother. So, konti na lang to, brother. Konti tupok na lang to, maubos na to. Mawawala na lahat ito. Kumusta yung electrum mo? Electrum mo. Ito bagay, ito na. Magmumula nung ako ay nag-MR na regular, nag-meeting palagi, nagbago na yung electrum ko. Dumagdag na. Kaya tuloy mo yan. Dapat ganun. Baka tayo kapusin ng oras. Sapagat ang palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon ay napakalinaw, napakadami, kapansin-pansin. Yan ay paalala na ang oras ng paghahanda ay umiiksi. Hindi humahaba, mga kapatid. Yung oras ng paghahanda, hindi humahaba yan, umiiksi yan. Paliit yan ng paliit. At habang lumiliit yan, dapat yung electrum lumalaki. At habang lumiliit ang panahon ng paghahanda, dapat gumagaang, nawawala ang mga negatibong bagay sa buhay natin. Paano? Panginoon, bisitahin mo ko, tupukin mo lahat ito. Payag ako. Amen. Amen. Okay, sa last part na ako. At this point, the four living creatures are not only for the manifestation of the Lord, and not only for the move of the Lord, but also for the administration, the government of the Lord. This is truly wonderful. Amen. So, paano mangyayari yan? Yung mga point na binanggit dito. Okay? Anong meron dito? Administration. Government. Okay? So, ang mga bagay na binabanggit dito ay posisyon ng hari. Ibig sabihin, yan ay isang posisyon kung saan ikaw ay nasa trono na. Narating mo na, naabot mo na. At ang glory ay nasa iyo na. Amen. Salamat, Panginoon. Kailangan ka namin. Kailangan namin ang iyong pagbibisita. Panginoon, bisitahin mo kami upang ang mga negatibong bagay, Panginoon, ay maliwanagan namin at kami ay masuri mo
at magkaroon ka ng daan, tupukin ang mga bagay na sagabal, negatibo. Panginoon, nawa ang iyong pagbibisita ay maglalin din sa amin ng elektron ng Diyos mismo upang kami ay magkaroon ng isang malinaw na daan tungo sa trono. Salamat, Panginoon. Amen.